Mga kababayan, mga kababayan, mga kababayan ko at mga kabataan, mga OFWs na nasa abroad pero puso't isip nasa Pilipinas pa rin, welcome back sa ating channel. Ngayon usapang mainit, matibag at asawa niyang kongresista under heavy attack ng mga DDS, pero bakit parang umaaray na sila sa attack dog ni PBBM? Dati, sila'y kasama sa kilusang Duterte, PTP laban ni stalwarts. Ngayon, NBI Chief si Melvin, Congresswoman si Ian. Classic case of political prostitution. Yung tipong for sale ang prinsipyo. Today, we will dissect this with facts, not feelings. Intellectual take ito. Walang baseless chismis. Stay until the end. May membership flag at affiliate fines para sa inyo. Like, subscribe at bell on para updated kayo sa totoong laban. Una, let's get the facts straight. Melvin Matibag, dating cabinet secretary under Duterte, PDP laban leader yan. Asawa niya si Representative Ann Matibag ng Laguna 1st District. Noon, sila'y vocal supporters ng Tapang at Malasakit. Ngayon, under PBBM administration, si Melvin ang bagong NBI director. Convenient, di ba? Pero ang tanong ng mga DDS, bakit biglang switch? Kapag may power at posisyon, madaling kalimutan ang pinanggalingan. This is not loyalty to country, it's loyalty to the highest bidder. Parang jowa na committed hanggang may mga gwapo at mayaman na lumapit. DDS Nation is calling it out and rightfully so. Ngayon, bakit sila under attack? Dahil sa kanilang actions post-appointment, raids, statements at perceived bias against Duterte allies. When someone from the strongman camp joins the Dilawan light side, they become the perfect attack dog. Si Matibag raw ang ginagamit para i-target ang mga dating kaalyado. Duterte era, focus on security, anti-drugs, sovereignty, Marcos era, different priorities, at ang mga DDS na nag-switch ay ginagamit para legitimize it. No? From Duterte right hand to Marcos attack dog in record time. Olympic gold sa backflip yan. Para naman po sa mga OFWs, imagine niyo working hard abroad, sending remittances, tapos yung politiko na inakalan yung principle ay biglang nagbenta ng prinsipyo para sa posisyon. Frustrating, right? PBBM, let's be fair pero critical. May achievements pero ang style of governance niya, lalong yung paggamit ng dating Duterte people para atakihin ang base ni Digong ay divisive. Why use former allies as attack dogs? Para magmukhang neutral pero actually deepening the rift. Unity, parang unite against the DDS ang tunog. O mga kabataan, huwag kayong blind sa social media propaganda. Tanungin, sino ba talaga ang nagpapanatili ng peace and order narrative na effective? DDS has a point. Continuity of strong leadership versus perceived weakness. Ngayon, bakit favor sa DDS? Dahil sila ang consistent, hindi turncoat. They stood for anti-drug campaign that reduced crime, mga kaibigan. Independent foreign policy, love for country above personal gain. DDS isn't perfect. Wala naman po leader na perfect eh. Mula nung una hanggang ngayon, wala naman po eh. Pero yung passion nila for accountability, unmatched yan. They call out hypocrisy wherever it is, even sa dating kaibigan. Ito mga Gen Z at millennials, DDS energy is like your favorite OPM band na never sells out. Matibag, parang artist na nag-switch genre for streams. Para naman po sa mga OFWs, habang kayo nagtitis abroad, DDS dito nagbabantay sa mga politiko nagbebenta ng Pilipinas piece by piece through alliances. Ano ba talaga ang public service? Kapag nag-switch sides for position, serbisyo ba yon sa bayan o sa sarili? Politika sa Pilipinas, parang Tinder politics. Swipe right kapag may benefit, left naman kapag wala na. DDS are those who value long-term relationships with principles. Discuss. Alam nyo, may realignment po yan eh. Post-2022, PDP laban split at paano ginamit ang institutions like NBI for political vendetta. Ang nakakalungkot dyan, bakit po ginagamit ang mga institusyon para mag-attack ng mga kalaban o dating kaibigan na ngayon ay kalaban? So, mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw
Ang katotohanan ang unang sinisikil, pero kasama kayo. Magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Pero huwag tayong tumigil sa surface lang. Mga kababayan, let's go deeper. Intellectual level with facts and foresight. Ano ba talaga ang pattern dito? Si Melvin Matibag, dating PDP Laban Insider, Duterte's acting cabinet secretary, biglang naging NBI director under PBBM. Asawa niya si Kong Ann Matibag na nahalal sa ilalim ng political wave na may Duterte influence. Ngayon, tahimik o defensive habang inaatake ang ng mga DDS. Noong Duterte administration, kilala si Matibag sa pagiging loyal sa partido at sa agenda ng seguridad. Ngayon, ang NBI raids at statements niya ay parang targeted laban sa mga dating kaalyado. Coincidence o strategic deployment ng isang attack dog para i-neutralize ang Duterte base. Parang asong inalagaan ni Digong, no? Tapos binigay kay BBM para kumagat sa dating amo. Who let the dogs out? Well, alam na natin. Para naman po sa mga kabataan, mga Gen Z at millennials na active sa TikTok at X, huwag niyong basta i-like ang surface narrative. Tanungin ninyo, paano nagiging unity ang paghahati-hati sa dating supporters? Yung mga DDS na binabansagang toxic ay yung mga taong hindi natakot lumaban sa droga at kriminalidad at sa Chinese aggression. Ngayon, yung mga turncoat ang tinatawag na statesman. Crime rates noon dropped significantly during the height of the anti-drug campaign. Sovereignty issue in West Philippine Sea, mas malakas ang boses noon. Compare natin sa kasalukuyan, bakit parang mas soft ang approach? Dahil ba sa mga bagong alliances? Kayo na nagpapadala ng bilyong-bilyong remittances taon-taon, nararamdaman nyo ba ang tunay na pagunlad o puro political drama na nakakaapekto sa stability ng bayan? Kapag ang NBI at Kongreso ay ginagamit para sa political persecution instead of genuine justice, sino ang talo? Ang ordinaryong Pilipino, lalo na kayo na nasa abroad, umaasa sa safe na Pilipinas para balikan. Ang paggamit ng dating Duterte allies para atakihin ang DDS mismo ay klasikong divide and conquer. Gusto nilang i-break ang unity ng opposition base. Pero ang DDS, matatag, hindi basta sumusuko sa power. Yan ang difference ng principles versus position. Okay, parang sa K-drama yung loyal bodyguard na biglang naging traitor para sa bagong hari, pero totoong buhay, walang happy ending para sa bayan kapag ganito. DDS ang mga loyal fans na hindi nagbenta ng album collection kahit may bagong trending artist. Ngayon, kung si Matibag at ang kanyang kongresistang asawa ay talagang malinis at para sa bayan, bakit kailangan pang umaray sa social media at interviews laban sa trolls? Bakit hindi harapin ng diretsyo ang mga issue tungkol sa consistency at loyalty? True public servants don't complain about scrutiny, they welcome it. Kapag ang ganitong political turncoat culture ay nagpatuloy, ano ang mangyayari sa susunod na eleksyon? Mas maraming oportunista, mas konting principled leaders, ang kabataan ang magmamana nito. Kaya't ngayon pa lang maging vigilant tayo. Suportahan ang mga consistent, yung hindi nagpapalit-palit ng kulay depende sa nasa puder. DDS may not be perfect, pero sila ang nagpapaalala ng politika ay hindi dapat negosyo lang. Ito'y serbisyo. At sa ngayon, sila ang boses ng mga nakakalimutan na ang mga nasa puder. Okay, mga kaibigan, magtatapos na po tayo. Okay? Sa huli, mga kabataan at OFWs, maging critical thinkers. Huwag basta follow ang trend. Suportahan ang consistent fighters. Check out these affiliate finds, wireless earbuds para pakinggan ang mga ganitong analysis habang nasa biyahe or work. Power bank para hindi malobat ang mahahabang shifts. Protein supplements para healthy kayo habang naglaban para sa bayan. Available sa Shopee at Lazada. Link down below, itatag din po natin yan. Like, comment. DDS is strong if you agree. Share to your groups at subscribe. God bless the Philippines. This is your host, #WalkWithLan, Lan from the #WalkWithLan. Signing off, lalablaban.